Hello, may buntag sa tanan. So this is rin ninyo Beneventura Abukay. So now, we will be discussing the topic about determining the time of death. So sa medical legal aspects of death, may tinatawag tayong determination of the time of death. So dito natin malalaman kung ano yung alleged time of death ng tao. For example, we are investigator, di ba? So ma-estimate natin yung oras kung saan namatay yung tao. So for the purpose of investigation, malalaman natin sino yung kasama niya, di ba? Yung kasama niya or yung last na nakipag-usap siya. So masasala natin dito kung sino yung suspect or makakapag gather tayo ng other evidences wherein malink yung suspect sa mga evidences at we can provide evidence of his guilt. So ito yung mga purpose ng determination of the time of death. So generally, the time of death is estimated from certain physical and chemical changes that occur with regularity in the body following death. So to determine the time of death, so malalaman natin ito through physical and chemical changes. So yung katawan ng tao is may tinatawag na physical and chemical changes. Diba? May mga changes after death. So malalaman natin dito. So may mga stages. So dito natin makikita or ma-determine anong oras pinatay yung victim natin. So the post-mortem interval is the time that has elapsed since death. So ito yung oras na nag-elapse from the moment na namatay na yung tao. Ito yung tinatawag na post-mortem interval. So in order to get the post-mortem interval, so you have to subtract mo itong post-mortem interval from the current time. So dito natin malalaman ano yung time of death. So may tinatawag tayong post-mortem changes. So may physical changes. So ito yung mga physical changes. Pallor mortis, loss of the color from skin. Itong pallor mortis, more on the skin to. So ang organs na nagfo-focus ang investigator or ang yung medical legal is sa skin. So may mga changes sa skin after death. Diba? So yung color ng skin is magiging maputla. So after death, diba? So ito yung pallor mortis. Then second is the liver mortis, the pooling of the blood in tissues. So itong liver mortis, tinatawag din itong post-mortem rigidity, di ba? So itong si liver mortis, ito yung after death or pag mamatay ang tao, may yung dugo, di ba? Will stop. Diba? Yung dugo is mag-i-stop na magta-travel through our veins or yung mga ugat natin. So mag-i-stop na siya kasi wala nang yung mga organs is hindi na nag-function. So mag-i-stop na yung dugo. Then yung katawan ng tao, di ba? If nakaposisyon sa area, then
kung saan yung gravity is mas makikita natin yung gravity is dependent, di ba? So doon natin makikita itong livor mortis, kung saan yung gravity is dependent sa katawan ng tao. So ito yung livor mortis. Then itong blood is liquid pa, then masusolidify ito, meaning tumitigas ang dugo after mamatay ang tao few hours, di ba? So if tumitigas yung dugo, so malalaman natin kung ginalaw ba yung katawan after death. For example, yung livor mortis is nasa harap, then yung tao is nakatihaya, meaning yung katawan is ginalaw. So yung crime scene, di ba? It is an indicative that the crime scene na nakikita natin ngayon is only a secondary crime scene. So hindi ito ang pinakaunang lugar wherein yung crime is nagawa. So ito yung indication nitong livor mortis. Then rigor mortis or the post-mortem rigidity, di ba? Ito yung stiffening of the muscles. So yung muscles natin immediately mag-change, di ba? Yung pinakaunang changes ng muscle is yung primary flaccidity, di ba? So meaning yung muscle is nag-relax. So ikalawa na itong rigor mortis, di ba? After mag-relax ang muscles, so mag-i-stiff naman ito or tumitigas. So ito yung tinatawag na rigor mortis, di ba? So algor mortis, the cooling of the body. So after that ay may time din na yung katawan natin is maglalamig, di ba? So ocular changes in the eyes. So yung mata natin is magki-create ng cloudy like structures, di ba? So ito yung ocular changes. Gastric contents, hindi. So emptying of stomach. So magagamit din natin itong gastric contents sa mga changes after that, di ba? Chemical changes. Ito yung autolysis and putrefaction. So when we talk about the autolysis, ito yung mga bakterya na nandito na sa katawan natin. So after hindi na magfa-function yung mga vital organs, so automatically yung autolysis, di ba, is yung mga bakterya, di ba? Yung mga bakterya will distract yung katawan natin, meaning kakainin niya yung mga laman natin. So ito yung autolysis. Putrefaction, bacterial decomposition, di ba? So from external na bacteria, so hindi ito nanggaling sa katawan natin, itong putrefaction, di ba? So dito na natin malaman na magdi-decompose na yung katawan. So ito yung mga changes na we will use in order to determine death.